Sa ating pong pag-aaral po ngayong umaga, alam po natin lahat na tayong lahat naman may mga pagkakamali pong nagawa sa buhay natin, diba? Tayo po ay may mga nagawang mali. Ang sagot tayo, diba? Yung sinagawa natin ay nakakahiya din. So, yung mga ganyang bagay po, as much as possible, gusto natin tinatago yan. Gusto natin makalimutan ng tao yan, diba? This is especially true po sa mga taong nasa kapangyarihan. So, kung sino po yung namumuno, diba? Kung ano yung mga nagawa nilang mali, gusto nilang itago yun, gusto nilang makalimutan ng mga tao, especially din lalo na kapag ang involved ay magulang nila. Diba? Kung kunyari, dati yung magulang niya dati, nasa kapangyarihan din. Ang gusto nung naiwanan na lang ay kung ano yung mabuting nagawa ng kanyang magulang, yun ang maalala. Even po sa akin, guilty din po ako dyan, diba? Tatanungin niyo ako tungkol sa buhay ng aking magulang dito sa lugar. Wala kayong marinig sa akin na hindi maganda, syempre. Lahat ng sasabihin ko ay yung mga kabutihang ginawa nila. Pero naman po tayong lahat, diba? Except sa Bible po, hindi po tinatago ng Bible kung yung mga mali na nagawa ng mga ating tinuturing po na Bible heroes. Hindi niya tinatago kung ano yung mga nakakahiya nilang ginawa. Sinasabi ng Bible kung ano yung kabutihan ginawa ng mga tao na ito, pero hindi din tinatago kung ano yung mali nilang nagawa siguro na pwedeng may matutunan din tayo. So ngayon po sa ating pag-aaral ay patuloy po natin pinag-aaralan ng buhay po ni Gideon. Kung tayo ay maaaring tumayo po at basahin po natin ang Book of Judges, Judges chapter 7, verses 15 to 23. Kung po yung nagbabasa mula sa New Living Translation. Judges chapter 7, verses 15 to 23. When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed in worship before the Lord. Then he returned to the Israelite camp and shouted, "Get up, for the Lord has given you victory over the Midianite hordes." He divided the 300 men into 3 groups and gave each man a ram's horn and a clay jar with a torch in it. And he said to them, "Keep your eyes on me. When I come to the edge of the camp, do just as I do. As soon as I and those with me blow the ram's horns, blow your horns too, all around the entire camp, and shout for the Lord and for Gideon." It was just after midnight, after changing up the guard, when Gideon and the 100 men with him reached the edge of the Midianite camp. Suddenly they blew the ram's horns and broke the clay jars. Then all 3 groups blew their horns and broke their jars. They held the blazing torches in their left hands and the horns in their right hands, and they all shouted, "A sword for the Lord and for Gideon." Verse 21, each man stood at his position around the camp and watched as all the Midianites rushed around in a panic, shouting as they ran to escape. When the 300 Israelites blew their ram's horns, the Lord caused the warriors in the camp to fight against each other with their swords. Those who were not killed fled to places as far away as Beersheba near Zerira to the border of Abel-Meholah near Tabath. When Gideon sent for the warriors of Naphtali, Asher, and Manasseh, who joined in chasing the army of Midian. Basahin po natin ang chapter 8, verse 22 to 35. Chapter 8, verse 22. Then the Israelites said to Gideon, "Be our ruler. You and your son and your grandson will be our rulers, for you have rescued us from Midian." But Gideon replied, "I will not rule over you, nor will my son. The Lord will rule over you. However, I do have one request, that each of you give me an earring from the plunder you collected from your fallen enemies." The enemies being Ishmaelites, all wore gold earrings. Gladly, they replied. They spread out a cloak, and each one threw in a gold earring he had gathered from the plunder. The weight of the gold earrings was 43 pounds, not including the royal ornaments and pendants, the purple clothing worn by the kings of Midian, or the chains around the necks of their camels. Gideon made the sacred ephod from the gold and put it in Ophrah, his hometown. But soon all the Israelites prostituted themselves by worshipping it.
and it became a trap for Gideon and his family. That is the story of how the people of Israel defeated Gideon, which never recovered. Throughout the rest of Gideon's lifetime, about 40 years, there was peace in the land. Then Gideon, son of Joash, returned home. He had 70 sons born to him, for he had many wives. He also had a concubine in Shechem, who gave birth to a son, whom he named Abimelech. Gideon died when he was very old, and he was buried in the grave of his father, Joash, at Ophrah, in the land of the clan of Abiezer. As soon as Gideon died, the Israelites prostituted themselves by worshipping the images of Baal, making Baal Berith their god. They forgot the Lord their God, who had rescued them from all their enemies surrounding them. Nor did they show any loyalty to the family of Jerubbaal, that is Gideon, despite all the good he had done for Israel. These are the words of the Lord. Salamat po. Mahalin po kayo ng sila. So ngayon po sa ating pag-aaralan po, sa ating binasa, makikita po natin yung naging buhay po ni Gideon finally. Sa dulo po at pagkakasa ng kanyang buhay, kikita natin ng mabuhay kung paano siya ay sumamba sa Panginoon, siya ay nagtagumpay, pero ngayon siya din po ay naparekora din po. Kung nasabihin natin ito in English po maganda eh. Worshipping, winning, and then wandering. Diba? Puro double din po. Worshipping, winning, and then wandering. So God uses worshippers who trust and obey Him to win great victories. But even worshippers must be vigilant against wandering spiritually. Una-una po, God wants us to become worshippers before we attempt to win great victories for Him. So God wants us to become worshippers. Diba dito kay Gideon po, nung simula na kanyang kwento, nagsimula with worship. Kung paano siya tinawag ng anghel, nagpakita yung anghel ng Panginoon sa kanya, and Gideon, worship. Diba, inutusan din siya ng Panginoon to tear down the altar of the false idols. And then, nagtayo siya ng altar para sa Panginoon, to worship. And again po, dito sa ating binasa, Judges chapter 7, verse 15. Dito po, ito po ang parte ng kwento na malapit na nilang salakayin ng kampo ng Midianites eh. Pero hanggang sa punto ito may pag-aalilangan pa rin si Gideon. Di ba naalala po natin ang nangyari sa kwento nito? Noong una po ay napakarami nila. Nagsimula sila na 32,000 yung nasa army nila sa kanilang pulutong. Binawasan ng Panginoon, naging 10,000 na lang. Binawasan ulit, naging 300 na lang. So, ganun na sila kakunti. Habang pakunti ng pakunti yung tao, syempre kailangan mas malakas yung loob nila. Pero, syempre sa totoo at kasi natatakot talaga sila nun eh. May pag-aalinlangan pa rin. So dito po sa ating binasa kanina, inutusan ng Panginoon si Gideon na pumunta ka dun sa kamp ng Midianites. Pumunta ka din, bumaba ka dun, magsama ka lang ng isa. Nung nandun na si Gideon, narinig niya yung pinag-uusap ng Midianite. Na panaginipan niya na mananalo sila Gideon. At yun ang nagpalakas ng loob ni Gideon. Finally, nung narinig niya yun, he bowed down in worship. Sabi po sa 7:14 po muna, narinig po nila, your dream can mean only one thing. God has given Gideon, the son of Joash, the Israelite, victory over Midian and all its allies. So verse 15 po, when Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed in worship before the Lord. Then he returned to the Israelite camp and shouted, get up, for the Lord has given you victory over the Midianite hordes. In chapter 7, verse 15, sabi po niya, he bowed in worship. Di ba napakaganda po? Worship can and should take place anywhere and at any time. Si Gideon po nandun siya sa enemy camp. Pero at that point, doon po mismo he bowed in worship. Tayo po may ganung moments tayo na biglang nakikita natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Kahit saan, di ba? Kahit saan kaabutan niya nakita mo yung kamay ng Panginoon, you will bow in worship before the Lord. Basahin po natin sa John chapter 4, verse 23 to 24. Sabi po dito, John 4, verse 23, but the time is coming, indeed, it is here now, when true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth.
Dito po ang kausap ng ating Panginoong Jesus ay yung babaeng Samaritano. Sinasabi po ng Samaritan woman na ang worship po ay sa Jerusalem, di ba? Pero sinabi ng Panginoon, the time is coming when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Hindi kailangan sa Jerusalem. Hindi kailangan sa simbahan tayo. Hindi kailangan dito sa harapan ng altar. Kahit saan po, kahit nasaan man tayo, we can worship the Father in spirit and in truth. And what does it mean to worship? Kailangan po ba nasa monasteryo tayo at para tayong monk? Diba? Maghapon, magdamag, nananalangin lang tayo at sumasamba? Kung yun ang requirement, walang makakasunod sa atin yun, syempre, diba? So what does it mean to worship? Gusto pong proposed meaning po ng worship ay from the Pastor John MacArthur. Sinabi po niya, worship is all that we are, reacting rightly to all that He is. Worship is all that we are, reacting rightly to all that God is. So, all that we are, yung buong tayo, yung buong pagkatao po natin, reacting rightly kung sino ang Panginoon, kung sino siya. So, yun po ang simpleng definition ng worship. We cannot worship God kung hindi natin alam kung sino siya, unang-una. Kung alam natin kung sino ang Panginoon, kung ano ang kanyang kapangyarihan, kung ano ang kanyang ginawa para sa atin, at meron tayong realization din kung sino tayo, ano ang ating ginawa, ano ang karapat-dapat para sa atin, ano ang tanging katanggap-tanggap na response doon, it would be worship. And napakadaming instance po sa Bible na nakita natin ito. Hindi na po natin mabasahin, pero sa buong Job, chapter 40, verse 4 to 5, and Job 42, 1 to 6. Ito po yung pagkatapos ng lahat ng naging pagsubok kay Job. Ang Panginoon ay kinausap siya. Pinakilala sa kanya yung kanyang kapangyarihan at pagkasubereno sa lahat ng nilikha. Ito yung sinabi ng Panginoon, nasaan ka ba nung ginawa ko itong daily na ito? Nasaan ka ba nung ginawa ko ito? And then anong naging reaction po ni Job dito, di ba? Siya po ay nagsisi at nagpakumbaba sa Panginoon. Si Isaiah din, in Isaiah chapter 6, verse 3. Noong nakita niya ang mga seraphim na nakapalibot sa Panginoon, yung mga seraphim sinasabi nila, Holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. The whole earth is filled with His glory. Ano naging response ni Isaiah? In Isaiah 6, verse 5, sabi ni Isaiah, it is all over, I am doomed. For I am a sinful man, I have filthy lips, and I live among a people with filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies. Sa ibang translation po, ang ganda din ang sinabi ng Isaiah niya. Sabi niya, woe is me, di ba? Si Peter, in Luke 5, chapter 8, ito po yung pagkatapos na sinabi ng Panginoon, ihagis niyo ulit yung lapat. Napakaraming huli nila Peter noon. Anong naging reaction ni Peter? Nung pagbaba niya sa kanyang bangka, tingnan po ng Panginoon, sabi niya, in Luke 5 verse 8, O Lord, please leave me. I am such a sinful man. In another translation po, sabi ni Peter dito, depart from me, for I am a sinful man. Di po ba? In the presence of the Lord, yun lang ang nasabi ni Peter, depart from me, hindi mo karapat-dapat na nasa presensya mo ko. Si John din po, in Revelations chapter 1 verse 17, sabi po din, when I saw Him, I fell at His feet as if I were dead. So parang namatay siya nung nakita niya yung Panginoon. Ganun po siya nagpakatira pa in worship. We are overwhelmed with reverence, awe, gratitude, and love for Him. That is worship. So again po, pagbalik natin dito kay Gideon, ano ang kanyang naging response after niyang narinig yung sinabi ng Midianites? His immediate response was to bow right there in worship. Have we ever felt po na minsan, parang madami natin ginagawa para sa Panginoon? That's a good thing, di ba? Especially mga workers natin sa church. Busy-busy tayo with activities for the church. May visitation tayo, nagsusunod meeting tayo, we attend choir practice. All of these things are good. But sometimes, baka po nakakalimutan natin yung pinaka-basic dyan is our own personal worship with the Lord. Meron daw pong pastor na gano'n po, napaka-busy niya.
Ang dami niyang speaking engagements na nakaschedule. Bago niya nagampanan yung mga speaking engagements na yun, na-stroke siya. So sabi niya, Panginoon, bakit ngayon mo pa ako hinayang ma-stroke? Kaya dami kong speaking engagement sana. Para sa'yo din naman yun eh. Di ba yung ako'y magsasalita, magtuturo ako ng salita mo, i-share ko yung gospel mo. Para sa'yo yun eh. So bakit hinayang kong ma-stroke ako na ganito? And then, natauhan siya. Na-realize niya parang kasi sinabi sa akin ng Panginoon, inuuna mo na yung work mo bago yung worship mo. Kumbaga po, working for the Lord is important. Pero if we forget to worship the Lord, ayaw ng Panginoon yung work natin na yan eh. Wala pong pinagkaiba rin kung kay Abel, di ba? Nung si Cain and Abel, kung nag-offer sa Panginoon. Ang in-offer ni Cain ay yung kanyang sariling pananim ko, sa kanyang sariling gawa. So tayo din po, without worship, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay makabaliwala po ito. God is more interested in our worship than in our work. So kanina po, di ba, una, God wants us to become worshipers before we attempt to work great victories for Him. Pangalawa po, God can win great victories for His people through a remnant to worship, trust, and obey Him. So kanina po, worship, ngayon, winning po. God can win great victories for His people. Now, kung napapansin po natin sa ating binasa po kanina, diba after Gideon bowed in worship, ginawa na nila yung plano, which is to attack the Midianite camp. Yet, babalik tayo ng konti ulit. So far po, mula nung calling ni Gideon and his conditioning them, lahat may specific instruction ng Panginoon eh. Di ba po, nung unang sacrifice, meron instruction para sa kanya. Nung altar ni Baal, sirain mo yan, pagtayo ka ng bagong altar. Very specific yung instructions doon. Yung pagtawag din sa army, may specific instructions din yung Panginoon doon. Yung pagbawas din sa mga tao niya sa kanyang army, 32,000, 10,300, lahat yun, may specific na instructions din ng Panginoon. Step by step, tinuturo sa kanya kung anong gagawin niya. Pero ngayon na sasalakay na sila sa kampo ng Midianites, strangely walang instructions tayo nabasa kanina. Diba sinabi ng Panginoon, bumaba ka doon, pakinggan mo sila, narinig niya na paniwala ng Midianites, matatalo nga sila. And yet, after that, wala nang instruction ng Panginoon kung paano nila gagawin yung actual na paglaban nila. According to some commentators, ina-assume nila na sinabi ng Panginoon kay Gideon kung ano pa rin ang gagawin, which is possible. Pero sa ating binasa, hindi kasi naka-record doon, so hindi talaga natin alam. Ang makikita po natin dito is, the Lord is willing to work with a man who is a worshiper. He allows His holy name to be placed beside that of a man who worship Him. Diba sabi po sa chapter 7, verse 20, a sword for the Lord and for Gideon. So hindi lang po for the Lord, for Gideon din, sinama na yung pangalan ni Gideon doon. Siya yung ginagamit ng Panginoon for this victory. Ano po ba yung, paano ba yung pagsalakay na ginawa nila? Yun po yung nakaka-amaze din po dito. Kasi nga, di ba yung Midianite army, ilan po yun? I think 135,000. Sila 300 lang. So ang ginawa nila, inalibutan nila yung camp ng Midianites. Lahat sila merong hawak na ram's horn, pakakap, tawag po doon. Meron silang pakakap, meron silang sulo, meron silang baka na tatakip doon sa sulo. Ngayon, on Gideon's command, kung sinabi niya po, binasag nila yung kanilang mga baka at kanilang hinipan, yung kanilang mga pakakap. So, ito po yung pagkabasag ng baka, pag-ihip sa pakakap, sabay pag-ilaw po ng mga sulok, nakapalibot sa Midianite camp yun, sa gulat ng mga Midianites, akala nila napakaraming sumalakay sa kanila dahil bigla silang nakalimutan na. Kung naalala din po natin, sabi kanina, this was at the time when there was a changing of the guard. So kung sino man po yung mga Midianite na nakabantay sa palibot, magpapalit na sila, tapos na yung shift nila. So kasabay nun, yung mga naglalakad ng Midianite pabalik, baka akala ng mga nasa loob kalaban yun. So yun yung kanilang inumpisahan patayin, lahat sila nagpatayan doon.
Basically po, panic mode yung mga Midianites, gano'n yung nangyari sa kanila. Now, yung ibang commentators po, linalagyan ng spiritual interpretation itong pagsalakay nila Gideon. Sinasabi po nila na tayo daw po as Christians, tayo yung mga banga na kailangan mabasag muna tayo bago lumabas yung liwanag ng Panginoon. Panginoon yung sulog. Pwede din naman po yun, di ba? Ganda ng lesson din naman po yun. Pero for our lesson ngayon, ang gusto lang po natin pagtuunan ng focus po natin is that God can work great victories for His people. So, the people who worship God, God works great victories for them. Pwede din naman po na pinatay na lang ng Panginoon lahat ng Midianite, di ba? Ginawa niya po yun in 2 Kings chapter 19. Nung si Haring Hezekiah ay nanalangin sa Panginoon, tapos without lifting a finger, wala nang ginawa si Haring Hezekiah, ang Panginoon ang pumatay sa kanyang mga kalaban. In 2 Chronicles 14 verse 11, ganun din po. Si King Asa naman ito, ang kanyang army ay 580,000 lang. Kalaban nila, 1 million Ethiopians. Kung isipin nyo, 580,000 versus 1 million, parang kaya na yun, di ba? That is 8 paltry 2 to 1 eh. Ito kay Gideon, 135,000 versus 300. And yet, anong ginawa ni King Asa in 2 Chronicles 14:11? Siya po ay nanalangin pa rin umiyak sa Panginoon. Sabi niya po dito in 2 Chronicles 14:11, Then Asa cried out to the Lord his God, O Lord, no one but you can help the powerless against the mighty. Help us, O Lord our God, for we trust in you alone. It is in your name that we have come against this vast horde, O Lord. You are our God. Do not let mere men prevail against you. Ano naman po ito? Kasi naisipin niya natin, konti na lang naman yung kalaban nila compared kay Gideon. And yet, kailangan pa rin niya magpiyang sa Panginoon pero kailangan po natin tandaan dito, matutunan ng matandaan natin dito na we do not rely on our own strength, but we always rely on God. Dito muli sa story po ni Gideon, diba, panic mode nga po yung Midianites, nagpatayan sila. Pero meron pa rin mga nakatakas dito ng Midianites. So, kailangan may gawin pa rin ng Israel para habulin sila. Tuloy silang nipulin. So, God uses means, but we should never trust in the means. Sabihin po, itong Israelites, sila yung ginamit ng Panginoon para finally complete the total victory. God used the Israelites as means. But they should not have their trust in those means, but they still should trust God. Tayo din po, we often tend to overrate numbers. Kapag po, confident tayo sa dami natin, confident tayo sa lakas natin. Hindi po ganun eh. Pwedeng napakarami natin, pero matatalo pa rin tayo. At the same time, pwedeng napakakonti natin at napakahina natin, pero with God, we can still have the victory. So ngayon po, di ba, victorious na po. Panalo sila Gideon. Kung tayo po yung nagsusulat ng kwento na to, maganda na dito, and they all lived happily after. And they all lived happily ever after. The end. Di ba? Tapusin na po natin, but maganda na eh. But, hindi po ganun ang Bible. So, pangatlo po, even worshippers who see God with great victories must be vigilant against wandering spiritually. Even worshippers who see God with great victories must be vigilant against wandering spiritually. Baka yun na po, worship, winning, ngayon wandering. So pagkatalo po ng Midianites, si Gideon po, kailangan niyang harapin yung mga ibang kasama niya sa Israelita sa Ephraim na sabihin natin parang nagtakbo sa kanya. Sabi sa kanya, bakit hindi mo kami sinama sa iyo? So may ganun po. Panalo na sila pero may nagkakatampuhan pa rin. Meron din mga Israelites sa Sukkot and Penuel. That is in chapter 8, verse 4 to 17. Nung sila Gideon po ay nahabol nila yung mga natitirang Midianite. Ito mga to ayaw silang magtulungan, ayaw silang bigyan ng supplies, pagkain.
Pero po, pagdating po natin yung verse 22, chapter 8, yun po yung ating binasa kanina. Judges chapter 8, verse 22 to 23. At this point po, talagang tuluyan ng nalipot nila yun yung Midianites. So, panalo na po talaga sila. Sabi dito sa Judges 8, verse 22, 23, Then the Israelites said to Gideon, Be our ruler. You and your son and your grandson will be our rulers, for you have rescued us from Midian. But Gideon replied, I will not rule over you, nor will my son. The Lord will rule over you. So far, so good po. Ganda ng sagot ni Gideon, diba? The Lord will rule over you. Ang ganda sana ng offer sa kanya eh. Ikaw ang maging pinuno namin. Be our ruler, be our king. Ito yung pagkakataon sana na pwedeng gumawa ng dynasty si Gideon eh. Kasi sabi, hindi lang ito eh. Pati anak ko kumukulo sa amin. Nakakatin po yun. Ito sana yung pagkakataon niya na mamuno nga at hari. May ingatan niya yung naging tagumpay nila sa Midianites. Ginulit mga kabangon yung mga Midianites, di ba? Mapipigilan niya rin yung pagkahulog ulit ng Israel sa idolatry. Pagkakataon niya sana po. Pero hindi po tinanggap ni Gideon. Siguro na-realize niya na yung Israelites hindi naman humingi ng guidance sa Panginoon dito sa binabalak nila ito eh. Sila lang ang nakaisip niyan eh. At isa pa, yung tagumpay, ina-attribute nila kay Gideon, hindi sa Panginoon. Sabi sa 22. Sa verse 22, You have rescued us from Midian. Ako po, nawala na si Lord. Sabi ng Israelites, You, Gideon, have rescued us from Midian. Nakalimutan na si Lord doon. So si Gideon po, tama siya, tinanggihan niya yung mga alok nila. Kung maalala din po natin, na book of 1 Samuel, ito ba si Samuel, inappoint niyang king, si King Saul. Sabi po dito sa 1 Samuel verse 8, 1 Samuel chapter 8 verse 5, pinayagan ng Panginoon si Samuel na i-appoint si King Saul. Pero pinaliwanag niya in verse 7, For they are rejecting me, not you. They don't want me to be their king any longer. So pinayagan po ng Panginoon na maging hari si Saul. Pero parang maging paparusahan pa ito sa Israelites eh. Dahil gusto nga nila ng hari at ayaw na nilang hari ang Panginoon. Si Gideon po, kinandihan nga niya yung pagiging hari. Pero, kung naalala po natin sa mga binasa natin kanina, yung naging lifestyle niya, yung naging pamumuhay niya, parang nagpakahali na din siya eh. His subsequent lifestyle looked like that of a king. Kung naalala niyo po kanina, ilan yung naging anak ko ni Gideon? Sabi po, di ba, he had 70 sons. So 70 sons, yun yung binilang natin, eh ilan yung daughters po doon? Hindi na po natin alam kung ilan. So, baka napakarami din po doon. Napakarami niyang asawa din siguro dahil dyan. I would hope po maraming asawa kasi kung 70 na anak sa isang asawa ko, ako na naman po, di ba? So, he had 70 sons and many daughters. Yung isa pong pinangalan ng anak doon in chapter 8 verse 30, si Abimelech. Later on po, itong si Abimelech, sinubukan niyang maging hari ng Israel. Hindi na po natin babasahin, this is in Judges chapter 9. Pero ang ginawa po ni Abimelech, lahat ng ibang anak na lalaki ni Gideon, pinatay po niya. So that's almost 70 sons. May isa lang daw po na nakatakas naman. So itong si Abimelech na sinubukang magpakahari, na ibig sabihin ng kanyang pangalan, Abimelech means, my father, the king. So, di po ba si Gideon tinanggihan niya yung pagkahari? And yet, ito yung isang anak niya, ang pangalan ay Abimelech, meaning my father, the king. So talagang nagbuhay hari pala si Gideon. So kung makikita natin dyan, sa ganun kadaming anak ni Gideon, kailangan po ay yung kanyang yaman ay parang hari din. Makadami niyang anak eh. Siguro sa atin, naisip lang natin na ganun si Ramon Revilla Siglar po, di ba, napakadaming anak din. So kailangan nyo talaga hanggang ngayon nasa pangyarihan dahil napakarami din ang sinusuportahan po, di ba? Parang ganun po rin po kay Gideon.
Napakarami ng anak, so napakarami na kailangan suportahan din. Posible po na nagsimula yung kanyang yaman doon sa chapter 8, verse 26. Ayun na po sinabi niya, bigyan niyo ako ng earrings from your spoils. Kasi po yung mga Ishmaelites, lahat sila may hikaw. So yung mga natalo nilang Midianites, napatay ng Midianites, lahat po yun may hikaw. So napakaraming gold earrings po na nakolekta ni Gideon. Kaya na po sa binasa natin ang sabi doon, mas around 43 pounds po yun. But in some translations, it can go as much as 70 pounds. So with those gold earrings and with that gold, gumawa po si Gideon ng ipon. Yung ipon po parang ito yung vest po na suot-suot ng priests in the Old Testament. Ito din po yung ginagamit ng mga priests in the Old Testament to determine the will of God. So hindi po natin alam kung ano yung motibo ni Gideon for making this ipon. Siguro po isang posibleng dahilan is yung high priest ng Israel ay nakatira sa Shiloh. So malayo po yun sa bayan po ni Gideon. Shiloh was also in the territory of Ephraim. Kung naalala po natin, ito yung Ephraim na may katampuhan po kay Gideon. So baka ayaw din pong dumalaw ni Gideon dahil awkward po, di ba? May sama ng loob sila dati. So baka ayaw lang po ni Gideon na kailangan pang magbiyahe para malaman niya yung will ng Panginoon. So gumawa siya ng sarili niyang ipon. Perhaps he sincerely hoped that he would be able to keep the people from Baal worship by acting as a localized priest. So, gusto ni Gideon na napakalayo ng tabernacle, napakalayo ng priest. Ako na lang yung priest dito. Ako na lang yung maglilid sa mga tao dito. Pero ano ang nangyayari dahil sa ginawa ni Gideon nito? In Judges chapter 8 verse 27, sabi dito, "But soon all the Israelites prostituted themselves by worshiping it, and it became a trap for Gideon and his family." Sabi po dito, prostituted themselves. In other translations po, it says, to play the harlot. And that refers to idolatry. Itong mga Israelites po, they prostituted themselves by worshiping the ipon. They began to treat it like an idol. Yung ginawa din po sa Diyos-Diyosan ito yun. Yung ipon po, instrument na kayo ng priest to communicate the will of God. Pero ito na mismo yung ginawa din ng Diyos-Diyosan. Ang alokot po, di ba? Kapag ito po ay instrument nga rin ng Panginoon. Pero, can you imagine that? May equivalent naman sa atin. Magkagagawa na kayo ng napakagandang pulpit dito for the worship of God, diba? Para maayos po yung service natin pag may magsasalita. Tapos, we start worshiping the pulpit. Parang ganun po eh. So again po, makita po natin dito sa buhay ni Gideon. He worshiped, he won, but now he wandered. Ito nga po, napaliwala nga po ang buhay din niya. Mas kanyang maganda. Buhay hari siya, kahit sinabi na hindi niya tatanggap na pagkahari. At itong mga Israelites ay nahulog na naman to idolatry because of the import that Gideon made. So sa atin pong pagwakas, ano po ang mga natutunan po natin dito? Una-una po is, don't trust in spiritual leaders even if they have accomplished great things for God. Trust in God alone. So kahit sino man po yung spiritual leader natin, kahit sino man yung pastor natin, it's good to respect your pastor, to trust your pastor, pero not to the extent na buong tiwala mo na lang ay nasa kanya na at wala na sa Panginoon. Tama din po yan, magkakamali, mahuhulog yan. Pag nangyari yun, anong nangyari din sa'yo, di ba? I think of all people po, kaming mga anak ko ng pastor ang makaka-address ko dyan na ang aming mga magulang, ibang tao lang din po. Nagkakamali din po. Ang pangalawa po, pray for Christian leaders to walk daily with the Lord. There are no spiritual blowouts, only slow leaks. So we need to pray for our leaders. To pray for our Christian leaders to walk daily with the Lord. Ano pwede sabihin doon? There are no spiritual blowouts, only slow leaks. Hindi po ba sa gulong ng sasakyan? Pag nakagulong ka ng bako, hindi naman kagad sasabog yun eh. Pero unti-unti ipis yun. Tapos kapag mabilis ka, pag tumatakbo ka sa highway, running flat ka pala, saka lang siya masabog eh. Ganun din po in our spiritual life. Hindi naman po, bigla lang tayo mahulog sa kasalanan eh. Unti-unti din po yun eh. May konting butas muna,
i-impis, saka pa lang sasabog. So yun po, for our leaders. Sa ating personal naman po, past performance is no guarantee of future faithfulness. So pwedeng in our past po, or even in our present, tayo ay masiting may nilipod sa Panginoon. We are serving God faithfully. Pero that is not a guarantee of future faithfulness. Kung sana po yung past and present faithfulness natin parang immunity yan. Di ba? Kumbaga, nag-build up tayo ng immunity. Guarantee yan, hindi tayo magkakasala. Sana ganun Kaya lang hindi po It's still not a guarantee of future faithfulness. So we also need to pray for ourselves. We are praying for our leaders and we are praying for ourselves. We guard our heart by walking in reality with the Lord every day. Finally po, huling nakita natin sa buhay ni Gideon, success is more spiritually dangerous than failure. Na-realize na po ba natin? Success is more spiritually dangerous than failure. Kung minsan po tayo ay lubog, tayo ay mahina, tayo ay nasa failure, tayo ay natatalo. Parang yun po yung panahon na napakalapit natin sa Panginoon. Doon po napakasarap manalangin Panginoon, nasaan ka po? Tulungan mo ako. Ako'y nagpapakumbaba sa'yo. Napakasarap nun in those moments of failure, doon mo talaga mararamdaman na hinahanap mo yung presensya ng Panginoon. Sa kabaligtaran po nun, success. Sumakses. Sa mga sumakses na po, minsan po, tayo pa yung kailangan mag-ingat dahil this is more spiritually dangerous for us. Napakadaling kalimutan po ng Panginoon. Pag tayo po ay nasa tagumpay po, nakakalimutan natin na itong tagumpay na ito galing sa Panginoon, hindi tayo ang may gawa nito. Binigay lang ito sa atin. So kay Gideon po, now that he won the victory, there is no report of worship on his or the people's part, except for the false worship of the ephod. At pasahin po natin ulit yung binasa natin kanina, Judges 8. Di ba, patapos po nilang magtagumpay, nag-worship po ulit si Gideon. Parang walang account po yung huling account po ng worship. Nung nasa Midianite camp siya, bago sila sumalakay. Nung nalaman niya na, magtatagumpay nga kami, kaya ang pinangako ng Panginoon, yun, he bowed in worship. Pero pagkatapos ng pagtagumpay nila, wala nang sinabi na nag-worship sila ulit So tayo din po, we need to be on guard if we enjoy success. Finally, God wants us to become worshipers who win spiritual victories by trusting and obeying Him. Sana po we don't wonder na Gideon din. Salamat.